na-share ninyo ito or yung knowledge man lang na ang NUPL ay prente ng CPP, etc. Mm. etc. Kasi ang mainstream media, nandyan ang CPP. So, ang meron Yes, lang tayo ang isa't isa. So, kailangan magtulungan tayo dito. Kailangan i-share nyo, magturo kayo sa mga anak nyo, etc. Okay, Eric, go agree. ahead. Yeah. Number three, ma'am, maliban sa propaganda value, Yeah. projection, and higher value sa kanilang postura, na ay, in UPL pala yan siligutan, ano? Pero pag na-expose natin ay tarantado palang kupal na yun, ah. Sa CPP, NPA, NDF operative pala yun. At number two, sa recruitment, mapapabilis. Magiging mas mataas ang value of recruitment nila. At number three, ito po, ma'am, ay ma-influence nila ang takbo ng prosecution. They Yeah. can influence, they can infiltrate the tactics, the design, kasi itong si Attorney Ligutan, mga kababayan, for your information, involved din po ito sa legal operations to attack and destroy Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama po Oh, dyan sila Cristina Conte. Lumalabas pong pangalan niya na siya ay involved sa pag-atake kay former President Duterte exactly the way the former Senate President, very sharp mind, at nakita kaagad dito ni Manong Johnny Enrile, Ma'am Lorraine, naalala mo before we got on board today, na isa sa nag-oppose na pumasok ang Pilipinas sa ICC through the Rome Statute ratification and confirmation ay si Senate President Juan Ponce Enrile nung panahon sa Senado sila. Bakit? Kasi ang sabi niya, itong ICC at itong Rome Statute, gagamitin lamang ito ng mga kalaban ng Estado at ng gobyerno ng Pilipinas upang habulin, balikan nila at later on ay iipitin nila ang mga lumalaban sa kanila ng mga opisyal ng military, opisyal ng pulis at opisyal ng gobyerno. Exactly what happened to former President Duterte. 2011 yata yan man nangyari or 2012, panahon ni Noynoy Aquino, that was around 15 years ago, nakita po ni Senate President, the late Juan Ponce Enrile, that the CPP, NPA, NDF will exploit the ICC and the Rome Statute, among other things, to attack, harass, and cripple those government officials and military officials fighting against them when the so time comes na kaya nilang gamitin ito. so basically what you're saying, Eric, is they're laying down the groundwork para ang mga sundalo naman natin, yan ang target, yan ang pinaka-target. At pati po ang nangyari kay Pangulong Duterte, projected Oo. ni Manong Johnny Enrile na Yes, ang mga yes. lumalaban na mga opisyal Yes. ng gobyerno, including mga opisyal ng pulis at military, laban sa mga state enemies natin, ay sila ang babalikan nitong mga kaaway Yeah. natin. So therefore nga at some near future, pag ito ay lumusot, kasi biro mo na nandyan si PRRD, di ba? So it has Trophy set the nila yan eh. president, di ba? Nakaset siya ng president. So kaya nilang gawin sa mga sundalo. Exactly. Exactly, Ma'am Lorraine. Yan po ang gagawin nila. At target nila nga, di ba? Tinatakot-takot nila si General Parlade. Yeah. Magantay ka lang, Parlade. Makukuha mo rin ang party mo sa ICC. Tinatakot nila si General Parlade on Facebook. May kaharap siya doon sa parang Europe, bayan Europe, na nireklamo siya. Oh, so, tama si Ma'am Lorraine, mga kababayan. At si Marcos ba ay bibirahin din nila kapag kinontra na sila ni Marcos? Yes. Definitely, pababagsakin nila si Marcos. The NUPL is part and parcel of the entire apparatus of the CPP, NPA, NDF. Sila po ay nakatoka sa urban operations. Sila ay nakatoka sa legal battle, legal operations ng mga abogado. Ganyan po ang CPP, NPA, NDF. Ang hindi lang po nila na-infiltrate at hindi lang po nila natayuan ng mga front organization ay ang mga kambing, baka at kalabaw. Eric, so mali ang AFP. Mali ang AFP na tumatahimik sila ngayon at sinasabi nila na yung perspective nila na ang trabaho nila sa armed struggle lang. No. Na sinasabi natin, hindi yung mga fronts, 'di ba? Kasama Kasama dito. yon.
Alam na natin yun, eh, sa nag-LCAC tayong lahat, magkakakilala tayo, eh, 'di ba? But ngayon ba't iba na yung kinukuwento ninyo, 'di ba? So, may Yes, natatakot kayo kay Marcos na hindi ninyo kino-call out yung mga kaalyado niya, 'di ba? tama. Pero kayo ang naka-target pala dito, right? In fact, Ma'am Lorraine, Yeah, ang nangyayari sa ating dalawa, tayo yeah. ang ginawang sample. At pati ang Okay. nangyari kay Pangulong Duterte. Hmm. Okay, tayo, kaya namin si Duterte. Tsaka si VP. Naging trophy namin yan. Yeah, trophy namin. Kaya naming dalhin sa ICC. Lalo na kung bulok ang gobyerno dyan, kaya naming Yeah. i-manipulate. At Pero kaya Eric, namin, si mm, Lorraine Badoy at si Eric, kaya namin yan durugin ng kaso. oo, May mangyayari sa inyo. Yeah, go Pero ahead. Eric, ang totoo, hindi nila kaya. Kaya lang nila kasi si Bongbong Marcos, 'di ba? May US factor dito, Of course. intervention, 'di ba? So, During the Joe Biden oo. administration. Kaya nag-iilusyon lang sila, hindi ninyo kaya. Yeah, Okay? without Marcos, hindi nila gawa Para yon. nang hulog lang ng impyerno si Bongbong Marcos sa inyo, 'di ba? Correct. But can you tell me, Eric, no? Can you tell us the significance of what it means that Bongbong Marcos is the ally of the CPP, NPA, NDF with regards all of this? The significance of that? Nagagamit po ng CPP, NPA, NDEP, urban components nila. Like Congress, nagagamit po nila ang infiltration na yan para makakuha ng pondo. Maproteksyonan sila at mabigyan sila ng mas malaking papel the way na hindi nila nakuha for 6 years sa panahon po na nandyan si Pangulong Duterte. And even sa panahon ni Noynoy Aquino, hirap sila noon. And even sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Lalo na sa panahon ni Pangulong Duterte. But Mm. dito kay Marcos at Pero Romualdez, talagang fiestang fiesta. Tiba-tiba. Bidang-bida Oh, na, paldong-paldo pa, may maletang maleta. maleta. Yes, tama ka, Ma'am Lorraine. Number 2, napatigil po ang pag-atake at pagdurog sa kanilang urban operations components. Yung recruitment nila muling namayagpag, yung kanilang infiltration of the government muling namayagpag, yung international work nila muling namayagpag. Saan ba kayo nakakita na halos buwan-buwan may pumapasok na galing sa US, galing sa Europe, namamatay o nahuhuli sa mga labanan at sasabihin nila na yan ay mga researchers galing sa Amerika. Kay Marcos lang po nangyari ito. Mga kababayan na libreng-libreng maglapas-pasok ang mga NPA recruit mula sa abroad, papasok sa Pilipinas. Number 2, Ma'am Lorraine, Yeah. mas lalo silang nabigyan ng opportunity na ngayon ay pumapel ng todo sa kampanya laban kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte sapagkat sila ngayon ay trusted ally of Marcos and Romualdez. Yeah, but wait, what does it mean if you're the trusted ally of somebody with a negative 27 trust rating? Wala When it silang comes pakialam doon, Ma'am to Lorena, kasi ginagamit lang nila si Marcos for a while. ah, Marcos is dispensable, pera. yeah, Yeah. pera, protection, and plataforma. Kasi through But Marcos, namamayagpag sila in all I aspects. see. I see. So question, Eric. Why maybe you can explain to the people why is it that the CPP, NPA, NDF has reacted the way they've reacted to our revelations, to us exposing the NUPL? Parang, wah, ganan sila. Agit sila. At saka talagang daming trolls ngayon, di ba? So bakit ganon? Kasi tayo lang ang gumawa nito sa program ng Bigwas ng Agila. At walang mag-dare at hindi nag-dare na ito ay maibunyag. At kapag ito ay sinalo ng iba pang mga public commentaries at mga social media commentators, kakalat ito. So talagang sila ay galit na galit at nababahala na muling lumakas po ang ating political influence in the public opinion, Ma'am Lorraine. Sapagkat aminin man nila o hindi, yung ating mga naipanday noon, no, kasama sila Pastor Kibuloy, sina Pangulong Duterte, sa laban kasama ang bayan, nananatili po ito sa maraming katinuan at kaisipan ng taong bayan. So, nami-miss ng mga tao ang ganitong uri ng sharp, incisive, and very courageous, very brave na pag-expose sa kanila. So, pag may nag-expose sa kanila, naapektuhan po ang kanilang operations, Ma'am Lorraine. At hindi lang naapektuhan, marami po ang magdududa ngayon sa role ng NUPL. Hindi lamang sa impeachment ni Sara Duterte, sa kaso na ito, kundi sa iba pang ginawa nila, pati ang nangyari
kay Pangulong Duterte at mga nangyayari ngayon sa ating bansa na ang nag-i-influence CPP, NPA, NDF na mga alliance operations, Ma'am Ring. Basically, what I'm seeing right now pala is that it's from what we've learned at the NTF-ELCAC under PRRD, it's continuous, di ba? Mm. Kasi nasabi na naman natin ito, NUPL ay prente ng CPP, NPA, NDF, pero paulit-ulit kasi, so ganun din tayong lahat, dapat ulit-ulitin natin yon Mhm. kasi nakakalimutan at saka wala tayong mainstream media. Kasama Yes, nila ang mainstream media dyan, di ba? exactly. So, but I would think, Eric, no, because it's post LCAC time, tapos tuloy-tuloy pa rin naman ang LCAC ngayon, no, is that mas mahirap na for them now kasi mulat na yung taong bayan and I don't need to they're the ones defending, pero yung tanong ko lang kasi bakit parang sakit na sakit sila ngayon, yun yung tanong ko, pero in my opinion kasi and from what I see, no, mulat ng taong bayan, hindi na sa kanila yon, 'di ba? Pero it's very dynamic in a sense that kailangan vigilant tayo sa gains natin, which means that ulit-ulitin natin ito hanggang sa mga anak natin, hanggang ganyan, di ba? Pero Eric, ano Nasasaktan yung sila, ma'am, kasi na may nagsasalita. yeah, Nasasaktan sila na may nagka-counter sa kanila. And true. coming from us, na mayroong track record na nagbubulgar sa kanila at nakakapag-influence tayo, masakit yun para sa kanila. I see. So Eric, ano yung implications na si Ligutan ay NUPL na nasa impeachment, siya, lead counsel siya ng Yung binanggit prosecutors? ko, value of Yeah, propaganda, yeah, ipopromote niya ang NUPL, baka sumagot din siya at yeah. sasabihin niya nire-red tag siya. This is not red tagging. This is No such factual thing. discussion. This is Yeah. exposing. Kung hindi siya CPP, NPA, NDF, then i-condemn niya ang CPP, NPA, NDF. Then Yeah. i-call out niya na umalis at lumayas ang mga lumaban at CPP, NPA, NDF na nagtatago sa loob ng NUPL. Kung kaya niyang gawin yon, di maniniwala tayo na hindi pala siya talaga involved. At siya ay unwitting and conscious, hindi siya conscious na mayroong ganong pangyayari. Duda ko hindi ganon ang kanyang kalagayan. Ang Oo. epekto nito, ma-influence niya, ma'am, ang Kalagayan. tactics. Ma'am, ang tactics, ma'am. Hmm. Ang tactics na ma-influence niya dyan. Hmm. Pero kahit ano pang taktika ang ma-influence niya at mga propaganda inside the panel of the House Prosecution, isa lang po ang mangingibabaw dyan, katotohanan. Na ang kanilang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, bulok at binaluktot. At wala silang kaso na makakatayo laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sa katotohanan na ito, hindi magnanakaw at hindi kurakot na opisyal si Vice President Sara Duterte at ang purpose talaga dyan, hindi ang pananagutan, kunwari, kundi ang pag-remove kay Vice President Sara Duterte kasi hindi nila kakayaning tatalunin ito in an open, fair, democratic elections. Ang nakikita ko, no, na parang nagtataka ako sa dinami-dami naman ng mga abogado sa Pilipinas, bakit NUPL pa ang pinili ng prosecutors, 'di ba, ng prosecution team? So, maganda siguro, Eric, kung i-explain mo paano gumapang ang CPP, NPA, NDF, 'di ba? I think through the Makabayan Black yan nangyari, ma'am. Yeah. Maalala mo, ginapang din nila noon ang House Committee on Human Rights para mailusot, kunwari, ang Human Rights Defenders Bill. Tapos they make the late Ed Selagman as champion at ngayon naman si De Lima at si Benny Abante. So, ganun din po, ma'am, sa mga kababayan sa House Prosecution Panel dahil nga ang NUPL ay nagpapakilala na kunwari prinsipyado, hindi natatakot at kayang lumaban at kaliwa, leftist ang kanyang linya, na ibebenta ito ng mga tinatawag na Makabayan Black. So the line of operations to influence the private prosecution's selection of NUPL came from the CPP, NPA, NDF operatives in the party list inside Congress. Diyan yan ang galing. I see. Very good. Very clear, Eric. Maliwanag na maliwanag. Kasi ganda-ganda pa ng salita pati, di ba? Like imagine, no? It's the Philippines' largest voluntary association of human rights lawyers. Right? Sounds really good, 'di ba? Tapos pag-eengot-engot ka, taga-UP ka, ito pa pala, Eric, ito pa pala. Pwede kong will ask our support team, baka pwede ninyo i-play yung graduation sa UP. Ngayon lang ba ito? Nakita mo yun? 2026? Oo.
Ito. Sige, be. Pakita ko May nga. video clip ka. Sige, be. Yeah. Anong nangyari dyan, ma'am? Ah, grabe. Oo. Sa Diliman to, ma'am. Ah, parang LD yata to. I'm Yung not Pilos so sure. Baños. Pero nangyari din sa ano, nangyari din sa Diliman. Mga kababayan, hindi po yun spontaneous, ha? Yun po ay Yeah. planado. At yun po Yan. ay orchestrated by the Communist Party of the Philippines, Yeah. New People's Army, NDF inside UP. Mm-mm. Na nagkukunwari na sila ay serve the people, sila ay mga estudyante lang. No. Yung mga nagmarcha, yung nagsisigaw, taas kamao, sigurado ako dyan, ma'am, yun ay mga Communist Party cadre. Youth cadre nila inside UP. Yun. Kita niyo mga kababayan, yan ang kabulukan ng UP. Authorities. Tinotolerate nila ang mga komunistang terorista na magkunwari na sila ay mga aktivista lang at pati ang mga seremonya ng maayos at matino na pagtatapos ng mga kabataan sa UP ginagamit sa propaganda ng komunistang recruitment. Dapat inaaresto yon, dapat kinakaladkad yon mula sa seremonya sapagkat doon ka mag-rally sa labas sa Freedom Park, wag sa loob ng seremonya ng graduation. Kabastusan po yon, pero more than kabastusan, yan po ay deliberate plan of the CPP, NPA, NDF to With the propaganda goal and recruit. With the goal of, sinasadya With- nila for what's the goal? Tatlo, ma'am. Magpropaganda at ipalabas na matapang sila. And number 2, para yung mga kasapit nila na nandun ay makita nila na malakas ang loob ng mga leaders nila. Kaya mas malaki ang recruitment requirement na palakasin pa ang kanilang organization. Yan po ang mensahe niyan.